Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaparokya, mga kapatid kay Kristo, mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Welcome po muli sa ating pag-aaral ng doktrina ng Simbahang Katolika. Siguro naman batid na ninyo ang tema ngayong gabi, yamang natapos tayo ng binyag noong nakaraan. Ang tema natin ngayon ay patungkol sa ikalawang sakramento na napapaloob sa Sacraments of Christian Initiation. Katulad ng nalagay doon sa ating flyers, digital flyers, no? Ito ay tungkol sa sakramento ng kumpil. Kaya naman bago tayo magsimula o formal na magsimula, maglaan muna tayo ng sandali para humingi mismo sa Diyos ng gabay para sa pag-aaral ngayong gabi. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Simulan natin ang pag-aaral ngayong gabi katulad ng ating palaging pinanggagalingan ng ating katuruan, walang iba kundi ang katekismo ng Simbahang Katolika. At ang ating ginagamit ay ang mismong kompendiyo o yung lagom ng katekismo. Sa kompendium ng katekismo ng Simbahang Katolika, point 265 hanggang point 270 ang patungkol sa tinatawag na sakramento ng kumpil. At ang unang katanungan ay ito: what place does confirmation have in the divine plan of salvation? Ano nga ba ang lugar ng kumpil sa mismong plano ng kaligtasan ng Diyos? No? Minsan ito ay para bang napakasimple na katanungan, pero palaging lumalabas ito kahit sa mga ordinaryong pag-uusap. Katanungan nga ng mga kasapi sa ibang, o hindi katanungan, bagkos kanilang puna ng mga kasapi ng ibang sekta, bakit raw tayo may kumpil? Ano bang saysay ng kumpil kung ikaw ay nabinyagan na? Wala raw yan sa Biblia. Katulad palagi ng kanilang sinasabi, katuruan, wala sa Biblia. No? Para bang ang nagtatag ng kanilang simbahan nasa Biblia. Yun ang nakakatawa, no? Kaya tinuturuan ko lang po kayo na maging matalino minsan kasi palagi silang Biblia ng Biblia. Pag tinanong mo ko ang pangalan ng kanilang tagapagtatag nasa Biblia, edi wala naman doon. Ba't ka maniwala sa kanila? Simple lang na ano yon. Pero anyway, we are not here para sa kanila, kundi para sa inyo na maging maalam sa katuruan ng simbahan. So the answer of the catechism is this. In the Old Testament, the prophets announced that the Spirit of the Lord would rest on the awaited Messiah. And the entire Messianic people, the whole life and mission of Jesus were carried out in total communion with the Holy Spirit. The apostles received the Holy Spirit at Pentecost and proclaimed the great works of God. They gave the gift of the same Spirit to the newly baptized by the laying on of hands. Down through the centuries, the Church has continued to live by the Spirit and to impart Him to her children. So mapansin nyo, ang mismong tugon ng kompendiyo ng simbahang ng katekismo ng Simbahang Katolika, very straightforward. Noon pa man, Old Testament, to the present and until the end, the Holy Spirit is part, no, and has essential part in the salvation, no, in the plan of salvation.
At yan ang pakay natin sa gabing ito. Dahil ang mismong Espiritu Santo ito na tinanggap ni Jesus, na tinanggap natin, ay alamin ano nga ba ang mga naging epekto ng Espiritu Santo, anong naidudulot ng Espiritu Santo sa sino mang tumanggap sa Kanya. So as an introduction, remember that the apostles underwent a great change after the descent of the Holy Spirit. That was in the Pentecost. Before that event, they were afraid. Kaya nga sila kulong sa isang tinatawag na kwarto. Afterwards, they preached the word of God fearlessly and spoke in foreign languages. No? Narinig natin yan sa mismong gawa ng mga apostol, kung paano ang Espiritu Santo ay talagang nagdulot ng pagbabago sa mga alagad ni Jesus. Ikalawa, in a similar way, the faithful receive the Holy Spirit in the sacrament of confirmation. So tayo rin pinapaalalahanan na katulad ng mga apostol, tumanggap tayo ng mga kaloob o ng mismong Espiritu Santo nang tayo ay bininyagan, nang tayo ay kinumpilan at of course, nang bininyagan tayo. So this lesson, ang pakay natin ngayon sa gabing ito, could help us to understand better the nature and the effects of this sacrament. And it can also be useful for those who are not baptized, as it will serve as a preparation to receive the sacrament with joy as soon as possible. So, ang pakay natin sa gabing ito ay maliwanagan tayo mga tumanggap at yung mga inihahanda natin tumanggap ng kumpil, maging ng binyag na naiiba pala ang binibigay o naidudulot ng sakramentong ito sa sino mang nakakatanggap. So let us go to the main ideas. Number 1, first idea. The apostles received the Holy Spirit on the day of Pentecost. Likewise, we receive the same Spirit in the sacrament of confirmation. So ito tatandaan natin, bakit tayo nagpapakumpil? Ang kumpil sa atin ay isang pamamaraan, kaisa-isang pamamaraan, katangi-tangi, kung paano rin ang mga apostol mismo ay tumanggap ng Espiritu Santo. Marahil yung tinatawag na the manner o pamamaraan ng pagkakaloob ng Espiritu Santo ay iba. Bakit? Dahil ang mismong Espiritu Santo ay bumaba na naog sa imahen ng nagbabagang apoy. Pero sa atin ngayon, walang apoy na nagbabaga para manaog sa atin. Kung hindi ang mismong kamay ng mga obispo na siyang ipinapatong sa atin at iginagawad ang banal na krisma, yun ang pamamaraan. So mamaya, unawain natin maigi paano nangyayari ito. So Jesus appeared to His apostles on the upper room the evening of the resurrection. He breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." But on the day of the Pentecost, they were filled with the Holy Spirit and His exceptional gifts. Bagaman sinabi na ni Jesus, nang siya'y muling nabuhay, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Tandaan nyo, breathe. Yung hininga na iyon ni Jesus ay sakisag ng Espiritu Santo. Pero ang mismong Espiritu Santo na iyan ay muli ipagkakalob sa kanila. Ngayon, may dala ng biyaya sa mismong araw ng Pentecostes. We also receive the Holy Spirit in the sacrament of baptism. Naalala nyo? Pagkatapos binubuhusan ng bata ng tubig, saka igagawad rin ng pare sa ulo ng bata, hindi sa noo, sa ulo ng bata, yung banal na krisma. Na kung saan, ito'y pagpapahiwatig sa magulang, ninong at ninang, na ang kanilang anak, na kanilang inaanak,
ay tumatanggap ng Espiritu Santo sa mismong binyag. But our Lord instituted the sacrament of confirmation as necessity to receive the fullness of baptismal grace. Ito yung hindi nauunawaan ng marami kasapi ng ibang sekta. May binyag na. Bakit ang kumpil hinuhuli nyo pa? Kasi ang binyag, simulain. Pero ang kabubuan ng pagtanggap ng biyaya ng binyag na iyon ay iginagawad sa mismong araw ng kumpil. Kaya nga, kumbaga sa barya, ang isang bahagi o isang mukha ng barya ay ang binyag, pero yung kabilang bahagi ay ang kumpil. Yun ang bumubuo sa isang barya, no? So ganun din sa sakramento ng binyag, ang bumubuo ay ang kumpil. Nandun ang simula pero tatapusin sa kumpil. Kaya itong palagi kong paalaala sa mga katikista man o sa mga kukumpilan, no? Lalo na sa mga magulang, na let us not delay too much the sacrament of confirmation. Ang iba kasi sa atin, we take it easily, no? O minsan nga, lightly. Na magpapakumpil lang dahil magpapakasal. Maling-mali yun. Kung hindi ka pala ikakasal, hindi ka magpapakumpil, yan ang dahilan kung bakit hindi mo siniseryoso ang iyong pananampalataya. I'm not judging you, but most of our actions, when we do not receive the sacrament of confirmation, ganun ang nangyayari. No? Kapag wala ang kumpil, kulang talaga ang lakas na meron na dapat nandun sa atin para magampanan ang pagiging Kristiyano-Katoliko natin. So, given that, thus we commit ourselves more fully as an authentic witness to Christ, to expand and defend the Christian faith with our words and deeds, and to show ourselves to others as true disciples of Christ. So ito ngayon, mapapansin nyo, binabanggit na sa atin ang kumpil, nagdudulot sa atin ng pagiging alagad mismo ni Kristo. Ang tungkulin ay, sinabi dyan, authentic witness, no? Maging saksi, no? Totoong saksi ng Panginoon. Ano ibig sabihin ng saksi? Na kaya mong patunayan ang iyong pananampalataya na tunay sa papano. Una, sa pagpapalaganap nito. Pangalawa, no, sa pagtatanggol nito. Kaya minsan nakakalungkot, no? We receive the sacrament of confirmation, but when we are asked about our faith, we do not know how to defend nor to explain. Yun ang nakakalungkot. So hopefully, mga kapatid, kapag tayo nakikinig ng doktrina ng simbahan, no, dapat ang makinungkumpilan may level, no, na kayang ipaliwanag. Pero wala Sa panahon natin ngayon, we take it lightly. Marami ang nakukumpilan for the sake of confirmation, but not really, no? That standard of knowing how to defend, how to explain the faith. Pag hindi natin nalalaman yun, hindi ko alam kung saan ang pagkukulang. Yun ba ay pagkukulang ng simbahan na hindi nangangaral? O mismong pagkukulang natin na ayaw nating matuto? So, we have to look. Pero ang maliwanag na dapat pagkatapos natin nakumpilan, mas lalong tumatatag tayo sa pananampalataya at nabubuhay bilang mga sundalo o disipulo ni Kristo. So, let us go now to the second main idea. Two effects of the sacrament of confirmation. No? Number two, effects of the sacrament of confirmation. In a similar way to what happened on the day of Pentecost, this sacrament produces in our souls the following gifts. No? Ang sakramentong ito ay nagdudulot sa ating kaluluwa ng mga biyaya. Apat. Una, it increase the grace. Dinadagdagan ang grasya ng Diyos. Ikalawa, imprints character. Binibigyan tayo ng tanda na tayo'y nakumpilan. Ito yung sinasabi ko po. Ang isang taong nakumpilan, una sa lahat, hindi na matatanggal yun sa kanya. Ang isang taong nakumpilan ay hindi na muli uulitin pa ang kumpil. Kasi minsan, ganyan ang katanungan ng iba. Father, nakumpilan na pa ako sa probinsya.
Ikakasal pa ako sa Manila, pero pagpunta ako sa probinsya, wala na pong papeles. Pero alam ko po may kumpil. Pwede po ba magpakumpil uli? Definitely not. Kung tiyakan na kumpilan ka, hindi ka maaaring ulitin muli dahil nawala ang papeles. There are remedies that you can ask in the parish, pero hindi maaari na kumpilan ka uli. Ikatlo, strengthens the faith. No? Nagiging matibay tayo sa panampalataya. Kasi sabi ko po sa inyo, mas lalo tayong, hindi naman sa palaban, kundi mas kaya nating ipaliwanag, mas kaya nating depensahan any attacks of different people coming from different religion or different Christian denomination if we know our faith. And the sacrament of confirmation helps, no? Nadadagdagan, pinapatibay yung panampalatayang meron tayo. And number 4, makes us witnesses of Christ. Ginagawa tayo ng kumpil na saksi ng mismong Panginoong Jesucristo. Anong ibig saksi? No? Pag sinabi ng witness, sinasabi nila is that we are willing, no, to even offer our life to become martyrs because of the faith that we have. Okay? Let us go to number 3, main ideas. Sabi ko po sa inyo, ang lahat ng sakramento may minister, may matter, may form. Ngayon, pag-aaralan natin. Okay? The ordinary minister of the sacrament of confirmation is the bishop, while the extraordinary minister of the sacrament of confirmation is the priest. No? Who has this faculty by canon law or by special delegation from the proper authority. So please correct that. It's not common law, but canon law. So, anong ibig sabihin nito? Unang-una, ang obispo lang ang pwede magkumpil. But for whatever reason, pwedeng ang obispo ipagkaloob niya, i-delegate sa isang ordinaryong pare or sa mismong parish priest ang paggagawad ng kumpil. Okay? Subject, sino ang pwedeng kumpilan? The subject of the sacrament is any baptized person who has not received baptism. No? Anong ibig sabihin? Kapag hindi ka pa nabibinyagan, hindi ka maaring kumpilan. Ang nakukumpilan lamang ay yung mga binyagan. Kaya nga, in the case sa Philippines or in other parts of the world, dito kasi sa atin, 12 years old, no? Kapag ang isang tao, hindi pa nabibinyagan, pero 12 years old na siya, pagkatapos ng binyag, sinusunod yung kumpil. Okay? So, nasa batas po yan dito sa Pilipinas na pwedeng isunod ka agad. Pero sa mga bata, sanggol, na of course, dahil wala pa sila 12 years old, they have to wait until that time na or age na pwede na sila kumpilan, and that is 12 years old. Okay? So, napakainam rin na hindi lamang dapat tayo nabinyagan o tayo ay 12 years old, kundi ang sino man natatanggap nito should be in the state of grace. Yan ang dahilan kung bakit bago ang kumpil, meron tayong tinatawag na kumpisalan. Okay? Kasi ang kumpisalan, ang nagtitiyak na ang taong tatanggap ay malinis ang kanyang kaluluwa. Ikatlo, the matter. Anong ginagamit sa kumpil? The matter of the sacrament is the anointing with chrism. Ito'y tumutukoy sa oil. It is a mixture of oil and balsam consecrated by the bishop. Kaya mapapansin nyo, kapag Chrism Mass, Holy Week, ito'y ginagawa Thursday normally, sa Mother Dioceses, ginagawa sa ibang araw, tinawag itong Chrism Mass precisely because during that specific Mass, the bishop consecrates the chrism oil and the other two oils. The oil for the sick and the other one is the oil for the catechumens. Okay? Now, the anointing
signifies one of the effects of the sacrament, the strengthening of the faith. So what is now the formula or the form? The words pronounced by the bishop or the extraordinary minister, the priest, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Yun lang yun. Be sealed with the gift of the Holy Spirit. Pag nabanggit yun ng obispo o ng paring the delegate, the person now who received the anointed oil in the forehead is assured that the Holy Spirit is given as well as the gift to that person. Number 4, valuing confirmation highly. So it is necessary to struggle in order to preserve the grace of the sacrament. Only by doing so will we be strong enough to profess our Christian faith firmly. So we can do it by frequently receiving the sacraments of penance and the Eucharist. No? Kaya kung nais natin, kasi tinitiyak ng kumpil, na tayo ay patatagin sa buhay pananampalataya, subalit tatandaan natin, para maging matatag ang buhay pananampalataya natin, kinakailangan ng dalawang sakramento that we can frequent on. That is the sacrament of penance or confession. And second, the sacrament of the Eucharist. Bakit? Dahil sa dalawang sakramento na iyan, tinutulungan tayo, una, linisin ang ating sarili. Linisin ang mga kahinaan natin. Linisin ang ating mga kasalanan. Pag nalinis yon, when we receive the sacrament of the Eucharist frequently, ito naman ang nagbibigay sa atin talaga ng pagkain ng buhay, which is our Lord. Ayamang ito'y pagkain, katulad ng pagkain dito sa lupa, it gives nutrients. How much more the Eucharist, wherein it is Jesus Himself. So ang binibigay ni Jesus sa atin na biyaya ay labis-labis kapag tayo tumatanggap ng Eucharistia. Isa na dyan, pinapatatag tayo, pinapatibay tayo, ang buhay spiritual natin, pinalalakas. Yun ang dahilan kung bakit mahalaga na after receiving confirmation, let us value the sacrament of penance and the Eucharist. Now, only in the case of extraordinary circumstances would our Lord ask us to be heroes by shedding our blood to confess our faith in Christ. No? May mga extraordinary circumstances na kung saan hingin ng Panginoon pero hindi yan daan ng lahat sa atin, may iilan. Na ang ating pananampalataya ay masusubok. Na ang ating pananampalataya, kinakailangan nating ipagtanggol. At sa pagtatanggol na ito, makakaranas tayo ng pagtutuligsa, o di naman kaya, tinatawag na maging kamatayan. Dahil sa ating pananampalataya na nais nating ipalaganap at depensahan. So again, that is for a few, but not for everyone. So Jesus asked us to make an effort in the little battles of daily life. Yamang hindi para sa atin lahat ang pag-alay ng buhay, ang pagdanak ng ating dugo. Ang hinihingi ngayon na sa atin ng Panginoon is that every day, we have our personal battles. Like for example, at the start of the day, personal nating battle ay ang katamaran na tumayo, lalo na kung malamig ang panahon. Laziness. That is our personal battle. No? Alam mo na, dapat tumayo ka, may responsibilidad ka, maaring magsisimba ka. We have to fight that. No? Laziness. Ganun din, oras na ng pagdarasal, pero nakatutok ka sa television,
And you say, extend ko muna kasi sayang ito, matatapos na. And then inabot ka pa ng 20 minutes, 30 minutes, 1 hour. At nakalimutan ng dasal. Again, that's lack of order. Now, a person who is confirmed, who is strong in faith, immediately can say, no, my duty now is to pray. So this movie, I have to let go. Baka sa susunod, mapanood, or you can pause. But the proper fight is that to do our prayer instead of delaying it because of other things that we want to do. So doon, tumutulong ang sakramento ng kumpil. So in our relationship with our parents and brothers, in fulfilling our work and duties, mga halimbawa po to, in helping our fellow men generously, in being faithful to the doctrine of the faith, and spreading it with our example, friendship, and good advice. So, ang lahat ng ito na nabanggit ko ay pamamaraan kung paano pwede natin ipahayag ang tinatawag na katatagan sa pananampalataya. Hindi lamang ito sa pag-alay ng buhay at pagdanak ng sariling dugo. So confirmation also asks us to be strong, especially in our daily obligation and obligation to others and our relationship with Jesus. So, since confirmation is, as I've said, no, ang kumpil ay continuation ng binyag, is the fullness, maiksi lang siya. No? 4 lang na main ideas ang binigay ko sa inyo. So we can go now to the resolution for Christian life. But before I go there, yung mga sumusunod sa live na ito, live streaming, you can now start sending your questions para sa ganon masagot natin after the break. No? So as usual, I always end the talk with resolution for Christian life. Anong ibig sabihin nito? Ito yung kapasyan natin sa buhay na gusto natin baguhin para mas lalo tayong mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi lamang sa personal nating kalooban. 2 resolutions. Number 1, be willing to receive the sacrament of confirmation. If you have not yet received it, if you have received it, thank God for this great gift of the Holy Spirit. No? So dalawa yan. Kapag hindi pa natin natatanggap ang binyag, nandun dapat sa atin ang tinatawag na excitement. Dapat matanggap ko ito kasi narinig ko kay Father na nagdudulot pala ito ng 4 na biyaya. Isa dito, pinapatatag ang aking pananampalataya. Of course. Ikalawa, strive to live as a real Christian with courage and without worrying about what others might say, knowing that confirmation makes us Christ's witness. So, itong ikalawa na ating dapat gagawin, no? Mamuhay na talagang tunay na Kristiyano. Na may tapang, hindi na nag-aalala kung anong iibig sabihin ng iba, no? Minsan alam niyo po, pansin ko lang, dati-rate, kapag tayo'y sumasakay ng public transport, may ilan pa naman. Kapag mapadaan sa simbahan, ang taga-antanda talaga ng krus. Hindi kinahihiya yun. Pero ngayon, napansin ko, may late commute, pag mapadaan ng simbahan ng iba, para bang hiyang-hiya na minamadali pa. Why are you afraid to make the sign of the cross that others might know that you are recognizing your faith? The same way, huwag matakot. Magdasal ng rosaryo, nasa daan, kaysa sa kapanood ng mga video sa social media, it doesn't help our spiritual life. There's nothing wrong watching as long as we have done already our obligation with God. Yun ang mahalaga. So mga kapatid, yan po ang dalawang resolution na binibigay ko sa inyo at ang maiksi nating pag-aaral tungkol sa doktrina ng simbahan. Now we will have a short break, and we will wait for your questions about our faith and most especially about questions on the sacrament of confirmation para sa ganon mabigyan po natin ng linaw. So hanggang sa maikling pagbabalik po namin.
Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nagbabalik para sa ikalawang bahagi ng ating doctrinal formation ngayong gabi. And ito po ay ang question and answer portion. Ano po? So, simulan po natin ang katanungan. Ito po mga pumasok na tanong. Una, ganda ng tanong ah. Good evening po, Father. Bakit po kailangang hintayin na umabot ng 12 years old ang bata para makumpilan? So, ang dahilan nito, bakit kailangang umabot ang bata ay age of reason, no? Hindi lang age of reason, kung hindi kasi age of reason ginagamit rin po doon sa tinatawag na inihahanda sa First Communion na makaunawa kung ano ang tawag sa ostia, ano ang katawan ni Kristo, pagkakaiba ng tinapay, at ang mismo anyo ng tinapay. So, dito, by the age of 12, hindi lang siya nasa age of reason. May age of maturity na rin ang bata. Di ba? Anong ibig sabihin ng maturity? Hindi mo lang alam ang tama at mali, kaya mong ipaliwanag bakit mali, bakit tama. Di ba? Kasi minsan, may mga bata, pag tinuruan mo, they know that what is wrong and right. But you ask them, bakit mali iyan, bakit tama iyan, hindi kaya. So, sa 12 years old, we are assured ng tinatawag na intellectual, no? Masabi natin maturity or even spiritual maturity. Alam na nila ang kanilang gagawin bilang kukumpilan. So, yun po yung ano doon. Good evening po, Father Mark. Kung hindi po nabinyagan nung bata pa siya, maari po ba siya mabinyagan kahit matanda na? Definitely. But the problem there is ganito. The person, yung magpapabinyag, kailangan po maghanap ng mga prueba na talagang hindi po siya nabibinyagan. At yun po ay sangkaterbang papeles na ating hihingiin. Bakit? Kasi gusto ng simbahan makatiyak at hindi malagay sa alanganin. Dahil tandaan natin, sabi ko nga, isa sa mga biyaya o dinudulot ng binyag ay indelible character, katulad ng kumpil. So ang binyag po ay hindi maaaring ulitin. Okay? So yun ang dahilan po doon. Now, ito po mga iba pang katanungan. Iba ito, no? Pero anyway. Father, di po ba bawal po ang same-sex relationship? Ano po kung pinutol na po nila ang relasyon, pero nauwi sa ordinary friendship na lang? Kasalanan pa rin ba yun? Definitely not. No? Ewan ko kung may nagpaliwanag na sa inyo, bakit ang same-sex relationship is wrong. As friends, you can always be. But when it falls, kung nahuhulog na ito sa sexual relation, yun ang namasama. No? No, pwede kayong magkaibigan. No? Like brothers. Dahil sabi ko like brothers, wala namang brothers, no, na nanauwi sa pagtatalik. No? Ganun yung ano doon, paliwanag. So anything that falls into sexual relation, what makes the relationship wrong or sinful. Okay? Sunod po na katanungan. Ano po ang ritual ng kasal noong panahon ng mga anak ni Adan at Eva? Hanggang bago po dumating ang malaking baha na lumipol sa lumang mundo. Natural marriage. Natural marriage. Ano ibig sabihin ng Father? Noong kapanahunan, kapag sila ay nagpasya ang mismong babae at lalaki na tinitipan nila ang isa't isa, then they enter into marriage. But anyway, you will understand it later on pag tinakil natin ang marriage. Dahil sa marriage, no, yung minister, hindi yung pare, hindi ang obispo. Ang ministro mismo ay ang babae at ang lalaki na pumapasok sa kasal. Diba? Sabi ko, may form, may matter, may minister. So, silang minister, kaya hindi mo kinakailangan dati ng pare or bishop
para magkaroon ng kasal. But the marriage that they have before is called natural marriage. Okay? Next question. Good evening, Father Mark. Kasalanan po ba ang hindi agad nakumpilan at nakumpilan lang bago ikasal? Well, first of all, siguro sa tao mismo, I would not say it's kasalanan, no? Kundi kapabayaan ng magulang. No? Kung ikaw mismo, hindi mo naman kasalanan yun kasi pinabayaan ng magulang. Pero ngayon, halimbawa, 14 years old ka na, narinig mo ako nagsasabi na dapat ng 12 na kumpilang ka. So, ang gagawin mo ngayon ay kapag merong kumpilan, ihanda ang mga necessary documents and then saka mo ito mailalakad o mabilang ka sa mga candidates sa kukumpilan. Okay? So walang pagkukulang po doon kung hindi ang mga magulang. Pero kung ikaw ngayon ay may edad at narinig mo ito, you have to do all the means. Pero kung papatagalin mo na, doon ka rin may magkakaroon ng pagkukulang. Padre, good evening po. Katoliko po kami. Yung isa ko pong anak, kasal sa ibang relihiyon. Pero ang mga anak nila ay pinabinyagan sa simbahan natin. Is this valid? Okay po yun. Actually, yun pong tama. Kaya nga, ito kasi sa kakulangan ng kaalaman ng marami, and let me explain this. Ang isang Katoliko po ay pwede pong magpakasal sa ibang nabibilang na relihiyon. Kapag ang relihiyon na yun ay Christian denomination, pwede po. Kapag yun naman ay hindi, pwede rin po. Ang tawag kasi doon ay disparity of cult, kapag ibang relihiyon. Kapag pareho naman tayong Kristiyano, mixed marriage pong tawag noon. Pero when we enter into this kind of marriages, definitely may condition on the Catholic part and on the partner. Doon sa partner na nabibilang sa ibang relihiyon, dapat naunawaan niya na sumasang-ayon siya ng kanyang asawa manatili sa pagiging Katoliko. No? At hindi niya hihikayatin na lumipat sa ibang relihiyon. The same way, dapat ang mga anak nila, sumasang-ayon siya na palalakihin sa pananampalatayang Katoliko. Ibig sabihin, papabinyagan. So, nandun po yun sa application po yan na nangyayari for disparity of cult and mixed marriages. Okay? Sunod pong katanungan. Sa iconography of saints, bakit po, Father, si Santa Marta ay may hawak na kadenang nakatali sa lieg ng isang dragon? Ano po iyon? Literal ba na dragon iyon? What is the story behind it? Ngayon, depende sa tinatawag na iconography kung saan mo nakita. Bakit? Normally, ang mga iconography ay pininta in a specific place. Pag sabi mong specific place, merong tinatawag na tradition doon, pangyayari doon, na pinapaniwalaan. Kaya pinipinta na si Santa Marta nagtagumpay sa kanyang panalangin para sa kalabang demonyong iyan. No, depende sa lugar. Let me give a clear example. Magmapunta kayo ng Pateros o Kalawaan, si Santa Marta walang dragon at kadena. Pero sinasakyan niya ay buwaya. Pag tinandong yung mga matatanda ng Pateros o mga deboto sa Santa Marta sa Pateros, ipapaliwanag nila that there came a time that through the intercession of Saint Marta, ang buhayang ito sa ilog ng Pateros ay naging matagumpay na marahil, hindi ko lang eksakto ang kwento, no? Napaalis o hindi na muli inabala ang kanilang hanap buhay na pag-iitik sa ilog. So, you can clarify it, no? Na through the intercession ni Santa Marta, kaya merong buhaya. So, depende po yun. Ako mismo, ang alam ko naman, na story ay mismong si San Miguel de Aralar sa Spain. Doon sa Navarra, mapapansin nyo, ang seal mismo ng Navarra may kadena. Bakit?
Kasi sa Navarra may isang lugar, no, San Miguel de Aralar, kung saan sinasabi sa kanilang tradisyon na doon mismo sa bundok na ito nag-away si San Miguel at ang demonyo. At ang kadenang ito na tinali ni San Miguel sa demonyong si Lucifer ay doon natagpuan. Kaya nga, pag mapunta ka doon, mayroon pa silang butas doon na sinisigawan, no? Pag nire-recite mo yung creed, nabibingi ang mga demonyo kasi nakakarating yun sa impyerno kung saan hinulog ni San Miguel ang lahat ng mga kampo ni Satanas, no? So, it's on the tradition sa lugar na iyon. Kaya depende po sa iconography. At may reason po yan. Katulad din sa ibang mga santo kung anong kanilang mga hawak. Okay? So sana po nasagot ko po ang inyong katanungan. Next question. Paano po kung ang bata ay inialay ng magulang nila dahil born again sila sa kanilang simbahan at pinabanyagan sa Katoliko? Better. Sa ibang relihiyon, ang mga bata ay dinededicate. Okay? Dinededicate. Kaya naman, ang maganda, kung nakapag-isip ang magulang na lumipat, maging Katoliko, papabinyagan, hindi mas maganda. Pero ang concern ko lang doon, ang mga magulang ba magpapabinyag? Siniseryoso na ang kanilang buhay pananampalatayang Katoliko. Dahil kung for the sake na mapabinyagan lang, pero sila mismo ay hindi Katoliko, naglalaro tayo sa pananampalatayang ito. No? I hope you get what I mean. Sumunod na katanungan. Father, sabi mo last time, aside from exorcist priests, there are people who can also exorcise demons. Totoo yun. Kasi may mga laiko na may pinagkalooban ng biyayang ito, ng Espiritu Santo, no? So, ina-acknowledge rin na talaga. Ang tanong niya ngayon, pero what about demonic retaliation? Are they also protected by it? Of course, tumatanggap rin sila ng mga atake. Kaya nga, they also ask the help of God. Ang ganda nga nito kung mapakinggan nyo rin ang kanilang mga sharing, no? Kasi may mga laiko, kahit sa ating simbahan, may mga laiko na gifted on this, no? At what they do is really live in the state of grace, no? Value the sacraments that we have, especially the Eucharist, the sacrament of confession, kasi sila rin nakakatanggap. But the devil will never attack them if they are precisely doing and strengthened by the sacraments. Okay to ah. Sa Bible po natin, Father, 73 books po, pero sa Orthodox, 105 po. Sa Ethiopian Coptic Church, 130 books. Sino po ang totoo? No? Dahil naghahanap ka ng totoo, ang tanong, sinong unang bumuo? Sino ang unang bumuo ng Biblia? At pangalawa, paano binuo ang Biblia? Now, sa kasaysayan, wala namang makapag-claim na sila ang unang bumuo. Normally, ang una pong bumuo talaga sa kasaysayan ay tayo. Kaya pag sinabi mo ngayon, dahil ba tayo, Father, nauna, yun ang tama. Pupunta tayo sa kailawa. Paano binuo ang Biblia? Sino mga sinaguni? Paano ito hinasa na dapat yun lamang? So pag tinignan mo ngayon paano nila binuo, magkalayo ang proseso ng simbahang Katolika at ng ibang, sabihin natin, sekta na ito. So, doon pa lamang, sinong totoo? Pwede ang papaniwalaan ko, ang una, at ang may tamang proseso ng pagbuo. Kasi maaaring magkaroon ka ng napakaraming Biblia, ay napakaraming aklat sa buong Biblia. Pero ang tanong, does it talk about Jesus? Is that book united to the other books in the Bible? Kasi pwede mong dagdagan at dagdagan. Ang gawain naman ng mga protestante, bawasan ng bawasan. Kaya nga tayo, sabi ko nga po sa inyo, para ipakita yung unity, ang pagkakaisa ng mga aklat
sa Biblia, every Sunday makita nyo, may first reading galing sa Old Testament. Tama? Yung Psalm galing sa Old Testament. Ang second reading sa New Testament. Ang Gospel sa New Testament. Tapos makikita mo ng New Testament, ang Salmo, ang second reading, meron magkakaisang tema every Sunday. Katulad ngayon, patungkol sa paggamit ng kayamanan para makamit ang kaligtasan. Ngayong lang linggo iyan. Good evening po, Father Mark. Tanong ko po, kung pwede dasalin ang prayers ng mga santo kahit hindi nila fixed day, definitely, you can pray that. Hindi naman wala namang masama. Ang masama nga kung may panahon ka nang magdasal, pero baraha ka ng baraha, edi sayang ang oras. Di ba? So, use your time well. There's nothing wrong sumobra ka sa dasal. Ang pangit lang siguro sa sobrang dasal ay kapag napabayaan mo ng obligasyon mo sa bahay. Yun bang, sabihin mo, narinig ko yung Father, pwede pala magdasal. Inuutusan ka ng nanay mo, ay anak, maghugas ka ng pinggan. Sabi ni Father Mark, magdasal ako sa santo. Ay, iha, no? Gamit naman ng common sense, no? Huwag mo gamitin na dasal ka ng dasal para di ka mautusan. Tandaan natin, it should be a balanced life of work and prayer. And we are doing the work in prayer because of charity, love. Okay? Father, bakit daw po sa Latin ang official language sa ating simbahan, samantalang si Jesus po at si Simon po ay Hudyo? Di po ba dapat Hebrew ang language ng simbahan natin? Very good. Kaso nga lang, mismong si Jesus nagsabi, upon this rock I will build my church. Saan ba si Pedro nalibing? Hindi naman sa Israel, hindi sa Jerusalem, sa Roma. So dahil nabiling siya sa Roma, at doon talaga nag-spark yung Christianism all over the Roman territory, and for the language to be understood, no, sa lahat ng teritoryo, kaya Latin ang ating ginagamit. Okay? So yun po yun. Sumunod na katanungan. Father, good evening. Katoliko po kami. Yung isa ko pong anak, nagpakasal sa isang relihiyon. Pero po, ang mga anak nila, binyagan sa Katoliko. Tama po ba yun? Valid po ba yun? Sabi ko nga po, kung anak nyo naman ay hindi lumipat sa ibang relihiyon para nanatili siyang Katoliko, maganda nga talaga na ang inyong anak ang inyong mga apo ay bininyagan sa Catholic. Wala pong the baptism, okay, tandaan natin muli. The validity of baptism ay hindi po nakasalalay sa mga magulang. Ang validity ng baptism ay nakasalalay sa minister. Saan pa? Sa mater. Saan pa? Sa form. Doon. Okay, kasi validity ang tinatanong mo. Okay, last question for tonight. Good evening, O Father. Ako po ay panganay. Good evening, Father. Ako po at panganay ko na kumpilan sa bayan ng binyag. Sanggol pa. Valid po ba ito? Okay po, kumpil namin. Ako rin po, hindi ako 12 years old na nakumpilan. Noong pong panahon, ang kumpil po hindi pa nakaset sa 12 years old. In fact, lower years. Kaya naalala ko po noon, may isip na ako noon, around 7 or 8 years old po ako nakumpilan. Kasi nagkataon malapit ng piyesta sa bayan. Ganoon palagi yun, di ba? Minsan nga, kung saan piyesta doon mismo, nagkakaroon ng kumpil. So valid po yun kasi ang batas ng simbahan dito sa Pilipinas, recently, well, not that recent, no? May panahon na rin na nilipat po sa 12 years old. At yun ang ating pong susundan. Okay? So kapag po, ang tanong naman dito uli ay validity, no? Kapag hindi natin nasunod yung edad, mananatiling valid po yon pero illicit. Bakit illicit? Kasi ang batas hindi natin sinunod. Pero valid pa rin yon kasi obispo nagkumpil, chrism oil ang ginamit, at ang formula ay ganun pa rin. Okay? Magkaiba yung validity sa licitude.
later on, pwede nyo pong itanong sa akin. Pero sa ngayon po ay magpapaalam tayo dahil tapos na ang mga katanungan. Okay po, maglaan muli tayo ng dasal para sa mga pasalalamat sa gabing ito. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. We give you thanks, Almighty God, for all your benefits, who lives and reigns forever and ever. Amen. May the Lord grant us his peace and life everlasting. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So muli po, mga kaparokya, mga kapatid ko kay Kristo, maraming salamat po sa inyong pakikiisa ngayong fourth Saturday of the month. Abangan niyo po muli ang ating doctrinal formation tuwing second and fourth Sunday. Ang oras na po natin, a bit late, 8 o'clock po ng gabi. Ano po? So may dahilan po yan kung bakit. Minsan kasi, tayo po ay nagmimisa sa Feliz dito sa Ayala. Ay nalilate po tayo pag uwi ng 7:30, kakatapos lang po doon. So yan po ang dahilan po. So 8 o'clock po tayo ng gabi. Sana po masarap ang ating ngayong naging kwentuhan, ang inyong kaalaman, at higit sa lahat ang inyong hapunan. God bless po. See you again. Thank you.